Magandang araw sa atin. Samahan niyo po akong makinig at tunghayan ang isang kwento na naman ng buhay at karanasan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Roland. 28 years old. Binata pa rin ako at walang girlfriend o kahit sinong nililigawan. Hindi naman ako pihikan o maarte sa pagpili ng babae. Sadyang natuon lang talaga ang atensyon ko sa isang babae na hindi ko magawang kalimutan. College pa lang ako noon, ay may gusto na ako kay Gemma. Yun nga lang, ay asawa na siya ngayon ng kumpare kong si Gary. Naunahan ako ni kumparing Gary kasi siya yung tipong tahimik lang at walang kibo. Ako naman mahilig sa basag ulo. Bad boy, sabi nga nila. Kaya siguro hindi rin maiwasan ng mga babae na lumayo sa akin. Sa totoo lang, hindi lang ako ang may kurusonada kay Gemma. Halos lahat kaming magkakabarkada ay may gusto sa kanya. Kahit simple lang si Gemma, ang ganda niya at malakas ang apil nito. Makinis at maputi ang katawan. Laging malinis at bagong paliko kapag aalis ng bahay. Siya yung tipo ng babae na lilingunin talaga kahit nasa malayo na. Hindi nga lang namin namalayan na naunahan na pala kami ni Gary. 4 kaming magkakabarkada noon at pare-parehas kaming naguunahan kay Gemma. Pero dahil tahimik lang si Gary at hindi nagsasalita tungkol kay Gemma kapag siya ang topic namin, lalo na kapag may inuman, nagulat na lang kami nung naging sila na hanggang sa kinasal na sila. At ngayon nga, ay 1 taon na silang kasal. Ang tagal ko ring nang hinayang nung malaman kong kasal na yung babaeng inantay ko na mapasakin. Mahirap, dahil umasa talaga ako. Si Gemma pa naman yung tipo ng babae na pangmalakasan. Kung misis mo siya, malamang na maiinggit yung mga barkada mo sa'yo. Pangbalandra, ika nga. Hindi ko nga lang alam kung paanong napasagot ni paring Gary si Gemma. Labis man ang pagtataka at panghihinayang, ay wala na akong nagawa pa kundi tanggapin na miss na ni Gary si Gemma. Sa isip-isip ko barkada ko yung tao. Alangan namang agawin ko kung pwede namang tikman lang. 4:00 ng hapon noon. Naglalakad ako papunta sa bahay ni paring Gary. Inimbitahan niya ako sa birthday niya. May konting handaan at inuman daw. Kasama kong nagpunta yung isang barkada namin. Yung isang kabarkada namin ay nang ibang bansa na ng mga panahong yun. Pagdating namin sa bahay ni Gary, ay nandoon na siya at nag-aantay habang nakaupo. Kasama ang isa nitong barkada at ang asawa nito na si Gemma na nakaupo naman sa tabi niya. Hindi pa rin talaga kumukupas ang paghanga ko sa misis ni Gary tuwing nakikita ko to. Sa totoo lang, hindi ako nagpunta doon para mag-inom kasi hindi naman ako mahilig uminom talaga. Ang pinunta ko lang ay si Gemma. Noon pa lang ay type na type ko na talaga siya. Naging kaklase ko kasi to nung high school kami. Pero magpahanggang ngayon, ay talaga namang kumikinang at nakakamagnet pa rin ang ganda nito. Marami itong manliligaw noong araw. Isa na dito ang aking kaklase rin noon na si Gary na siya ngang napangasawa niya. O pre, halika na dito. Walang nagbago sa iyo Lagi ka pa ring late. Parang nung nag-aaral pa tayo. Wika ni Gary sa akin. Ganun talaga pare pag pogi. Nga pala, musta ang buhay mag-asawa niyo ni Gemma ha? Pabiro kong wika. Eto, masaya naman kami. Tsaka lalong kumaganda ang kumari mong si Gemma.
dahil nasa tamang tao. Wika nito. Ngumiti naman at nag-blush si Gemma sa harap naming tatlo. At sinabing, "Ay nako, lasing ka lang kaya kaganyan." Nagtawanan kami. Pero sa isip-isip ko, sana ako na lang ang napangsawa ni Gemma. Sabay na palingon ako sa malapor sila ng hita niya. Hindi ko kasi inaasahang nakasuot lang to ng maiksing short. Hindi nagtagal, umupo si Gemma sa hita ni Gary. Tsaka inakbayan to. Lalo akong nainggit at hindi mapakali. Lalo akong nangarap sa babaeng unti-unti ko na sanang nakakalimutan. Pero heto na naman. At unti-unti ko na naman ako o unti-unti na naman ako ang nalalason ng kanyang kamandag. Hindi nagtagal ang mga kwentuhan at inuman. Nakatulog na lang sa mesa itong si Gary. Pero si Gemma ay patuloy pa rin sa pakikipagkwentuhan sa amin. Hindi naman kasi ito umiinom. Ako naman, medyo kontrol ko lang ang pag-inom ko ng alak. Nga pala, Gemma, kailan niyo balak magka-baby ni Gary? Tanong ko. Naku, ewan ko ba dyan kay Gary? Hindi ako mabigyan-bigyan ng baby kasi alam mo na, busy siya sa work. Wika ni Gemma na para bang dismayado. Naku, mahina talaga tong si paring Gary. Kung ako mister mo, baka 3 na anak natin. Pabiro kong sabi, pero may halong katotohanan. Bolero ka talaga. Pasyat nga ako ng isa dyan. Nakakahiya naman sa inyong dalawa dahil tinulugan na kayo ng asawa ko. Mabuti pa nga, Gemma. Wala na kaming makausap Ngayon lang ako iinom, tsaka mild lang para di malasing. Wika ni Gemma. Nga pala, bakit hindi na kita nakikitang nagtitinta sa flower shop mo sa may gawi? Oo. Pass muna ako sa pagtitinda ngayon. Wika ni Gemma na medyo lasing na ang tono. Ganun ba? Sayang. Ang bango pa naman ng mga bulaklak mo. Mga bulaklak sa flower shop mo. Biro ko sa kanya. Naku, paano mo naman nasabing mabango ang mga tinda ko? Hindi ka pa naman bumibili dun. Nagpatuloy ang mga ganung usapan at biruan namin ni Gemma hanggang sa nakatulog na rin yung isa pa naming kainuman. Kaya naman kami nalang dalawa ang magkausap. Dahil sa medyo nakainom, ay unti-unti na ring nawala ang hiya ko sa kanya. Kaya medyo napapasobra na rin yung biro ko kay Gemma. Pinsan, bumili ka rin sa flower shop ko, no? Wala ka bang girlfriend? Sigurado ako magugustuhan niya yung mga tinda ko. Mabango pa naman at di ka magsisisi. Naku, kung meron nga lang, Gemma, matagal na akong bumili. Pero isang babae lang talaga yung gusto kong bigyan ng flowers sa ngayon. Talaga? At sino naman? Tila excited na tanong ni Gemma. Ikaw? Seryoso kong sabi, sabay tingin sa mga mata niya. Hindi ko maintindihan ang sarili ko ng mga oras na yon. Alam kong natutulog lang sa isang tabi ang mister ni Gemma. Pero di ko iniisip na baka marinig ako na parang nililigawan ko ang misis niya. Naku, lasing ka na rin paring Roland. Isa pa, may asawa na ako, no? Bawal na akong bigyan ng iba. Pansin ko ang pagkailang sa akin ni Gemma ng mga oras na yun. Siguro dahil napansin niya na seryoso ko sa mga biro ko sa kanya. Maya-maya ay tumayo siya. Teka lang, Roland ha. Diyan ka muna. Ipagtitimpla lang kita ng kape bago natin maubos yung konting alak na yan. Hayaan mo lang si Gary na tulog dyan. Magigising din yan maya-maya. Buti pa nga, Gemma. Medyo lumalamig na rin kasi dito sa labas. Nagtungo si Gemma sa loob ng bahay para magtimpla ng kape. Pansin ko na parang lasing na rin siyang maglakad. Pero mas napansin ko na wala pa ring kupas. At sexy pa rin siya, katulad ng dati. Lumipas ang ilang minuto. Parang di na ako mapakali.
Malakas ang tibok ng puso ko dahil parang gusto kong sundan si Gemma sa loob kahit alam kong mali yun. Pero dahil sa tama ng alak, ay alam kong hindi ko maitatama ang pag-iisip ko ng mga oras na iyon. Sinundan ko si Gemma sa loob ng bahay. Sinamantala ko to kasi grabe kung makahilik pa rin ang mister niya. Pagkarating ko sa loob ng bahay nila, nakita ko agad si Gemma. Nakatalikod habang nagtitimpla ng kape. Hindi ko na pinatagal pa. Nilapitan ko siya kaagad. Malambing na niyakap ko si Gemma mula sa likuran. Nagulat si Gemma. Akala niya ako si Gary. Gary, gising ka na. Hindi na naituloy ni Gemma ang sasabihin nang bagyang mapalingon siya sa akin at mahalata na ako palang kumpare niya ang nakayakap sa kanya. Ang bango mo naman, Mari. Parang mga tinda mo sa flower shop mo. Siyempre naman, Roland. Naiilang pero hindi makatangging sagot ni Gemma. Muli ay bumulong ako sa kanya. Papagbibigyan mo ba ako sa gusto ko, Gemma? Kahit ngayong gabi lang? Medyo napatawa ko siya, sinabi ko. Roland talaga? Ang hina mo talaga. Kanina pa nga kita inaantay eh. Pabagal-bagal ka talaga kahit noon pa. Sabi nito. Pagkarinig ko noon, unti-unting dumapo ang halik ko sa batok ni Gemma. Hanggang sa tuluyan kaming nawala sa sarili. Unti-unting bumagsak sa sahig ang masuot namin. Naging saksi ang kusinang yun sa aming nakaw na sandali. Magkahalong konsensya at alapaap ang pumalot sa aking pagkatao. Ito ang unang beses na pumatol ako sa babaeng may asawa na dahil lang sa kursunada ko talaga to. Halos mapatingla si Gemma nang tuluyan kaming mapadpad sa kawalan. Ilang minuto din akong kinabahan dahil baka mahuli kami ni kumpare. Mabuti na lang at nang makabalik ako sa mesa ay tulog pa to. Muli akong nagtungo sa loob ng bahay. Isang mahigpit na yakap ang sumalubong sa akin. Si Gemma na nakatapis lang ng tuwalya. Gago ka, Roland. Pag nagbunga tong kalokohan mo at pag ako hindi dinatnan lagot ka, malambing na bulong nito sa akin. Pasensya ka na, Gemma. Nadala lang talaga. Sobrang ganda mo kasi. Tsaka ayaw mo nun. Sa akin ang first baby mo. Biro ko. Sira ka talaga. Tara na nga. Sabay hila niya sa akin patungo sa kwarto nilang mag-asawa. At muli ay hinayaan namin ang aming mga sarili na muling magkasala sa isang hindi malilimutang nakaw na sandali. Halos mabalo kami pareho nang muling maglapat ang aming makasalanang katawan. Siguro'y nakabawas ng aking konsensya ang malamang nagkulang sa lambing ang kumpare ko kay Gemma. Kaya't ng gabing yun, pinunan ko ang pagkukulang ng mister ni Gemma at tinupad ang matagal ko na ring inaasam. Sana maulit pa to, Roland na. Iti-text kita pag ako lang dito sa bahay mag-isa. Huling sampit ni Gemma bago kami nag-ayos ng sarili. Nung lumabas na kami ng bahay, saktong nakasalubong namin ang bagong gising na si paring Gary. O pare, napasarap yata tulog mo. Nga pala pare, happy birthday ulit. Papaalam na rin ako, kumain lang ako saglit dahil nagutom ako. Sige pare, pasensya na. Naparami ng inom ko kaya nakatulog ako kanina. So ulitin ulit pare. Sure pare. Sure akong mauulit to. Napangiti naman si Gemma sa aking sinabi. Mga ilang beses pag naulit ang kalokohan namin ni Gemma. Hanggang sa tuluyang nagkasawaan rin kami. Doon ako nakaramdam ng konsensya para sa kumpare ko. Sa uli labis din naman akong nagsisi. Kaya nung huling nag-text si Gemma sa akin, ay hindi na ako nag-reply pa. Siguro yun na yung panahong naging matured ako sa mga bagay na yon. Hanggang dito na lamang po
ang ibabahagi kong istorya sa inyo. At paalam.